Good morning po mga kasimpleng buhay. Kamusta po kayong lahat? Sa video po na ito ay i-update ko po kayo sa mga tanim kong gulay dito sa aming bahay. Bali habang naghihintay po ako ng kanilang pagbunga, update ko lang po kayo at papakita ko po sa inyo kung gaano na po kaganda yung aking mga tanim na gulay, awa ng Diyos. Bali kung napanood nyo po yung aking video na nag-apply ako ng abono dito, urea pati triple 14, ayan na po sila, taas na po sila at maganda yung kanyang tubo. Sa monitoring ko po, hindi pa po natin kailangan na mag-spray ng pang-insecticide dahil sa gabi po namomonitor ko sila, wala naman po mga uod. Abangan nyo po yung video ko sa pag-harvest po ng kanyang mga bunga at sa pag-apply ko ng calcium nitrate at sa pagbulaklak niya. At bali sa sunod na linggo po ay mag-i-spray po ako dito ng insecticide ulit, Brudan, sa okra, sitaw, patula, talbos kamuti doon, saka sa saluyot, saka sa mais at saka sa pipino. Pakwan pala, pakwan. Ayun mga kasimpleng buhay, at maraming salamat po sa mga bagong subscribers ko dyan. At naka-reach po ako ng 581. Sana po ay suportahan nyo pa yung aking YouTube channel. At ngayon po at dating gawi, habang nagkakape, yan, sa umaga, pasyal-pasyal dito sa taniman ng gulay. Ay mga kasimpleng buhay, pati ang sitaw ko nga pala ay lumago na rin nung nag-apply ako ng pataba dito. Hindi ko lang po na-videohan. Ayan po at malago sila at namumulaklak. Pati dito pala sa mga tanim kong patula, ayan, gumagapang na po sila mga kasimpleng buhay. Ayan po at ayan, naka-guide na po sila. Hindi ko rin po na-videohan dito yung pag-apply ko ng fertilizer, pero konti lang po yung apply ko dyan. Kung napanood nyo, isang lata dito yung dinig ko sa okra. Dito naman sa patula ko ay kalahating lata lang sa bawat puno. Dahil maliliit pa po sila, pinakapagkain po nila para mabilis po silang lumaki. Ayan po, awa ng Diyos at hindi naman po sila namatay. Tuloy-tuloy na po yan mga kasimpleng buhay hanggang sa pag-harvest na po yan. Bali ito mga kasimpleng buhay, yung tanim ko dito ay kasama na po dito yung pangbinta, kasama na rin yung pangkain, pang ulam-ulam. Bali doon mga kasimpleng buhay, hindi ko pa naayos, pero may tanim ng talbos kamuti yun. Dahil naka-duty po ako kahapon. Bali bukas po ang duty ko na naman. Kung hindi nyo po na itatanong, kailangan ko po talaga magtrabaho dahil pang suporta yung sa halaman naman po, kasi ito ay libangan ko lang naman po. Ayan. Tayo natin ito na ng manok. Bali tinitingnan ko po yung mga dahon nila sa ilalim kung mayroong mga nangingitlog ng mga uod. Ayan. Diyan kasi nagsisimula yung white fly. Kapag naitlogan nila yung ilalim ng dahon ng okra, dadami po yan, hahawa-hawa. Ay mga simpleng buhay, napakalago ng sitaw. Ayan, patulad dito, doon may tinanim po ako doon, yung ampalaya sa gilid. Bali lang pangalawang araw pa lang po nung naitanim ko. Bali 4 na araw po yan, tutubo na po yan. Ayan. Sa gilid lang po siya doon. Kasi ang diretso na yun po, tataniman ko ng upo. Gagawin natin tong bahay kubo. Bali sa hindi pa ako nakakatanim ng talong sa harapan. Hindi ko pa makasikaso mga kasimpleng buhay. At maraming salamat po. At mamaya ipapakita ko po sa inyo yung tanim kong mais nung nag-apply ako ng fertilizer. Ng abono. Pati nag-spray ako ng insecticide. Yun, gumanda yung kanilang tubo. At ipapakita ko po sa inyo. At ipapakita ko rin yung tanglad dito. Buhay na po sila. Ito yung saluyot. Yan. Ayos na rin.
Ayan po mga kasimpleng buhay at napakasarap at napakaganda libangan yung pagtatanim ng halaman ng gulay. Ayun mga kasimpleng buhay, dito po yung taniman ko ng talbos kamote. Ayan po, bali nung nakarang araw nagsabog ako ng urea dito at nagdilig na rin ng pataba dito sa mga mais. Ayan, at gumanda na po yung kanilang tubo. Ayan, urea lang po talaga mainam sa talbusan. Ito naman po yung mais. Ayan, malaki na po sila. Ito po yung unang dahon. Yung unang ano na hindi pa ako nakapag-spray ng ano, yung kinain ng uod. Yan po yung problema sa mais kapag hindi mo na-sprayan kaagad. Ayan yung mga unang dahon niya. Kakainin po ng uod yan. Ayan, yung na-sprayan ko po siya. Ayan, pangalawang usbong niya na siya. Ayan na, ayan. Maganda na po yung kanyang tubo. Yung pangalawang usbong. Bali sa sunod na araw, magpapalo up po ako ng spray dito, insecticide pati sa mga talbos. Ayan lang po yung diskarte sa pagtatanim ng mga gulay at pag-aalaga. Kailangan mo talagang i-monitor sila kung ano yung mga dapat gagawin. Ayan. Ito po yung mga papayang dwarf sa gilid po ng bakod. Ayan, may mga bunga na po sila, namumulaklak. Ayan po mga simpleng buhay at halo-halo na po yung tanim ko dito. Dahil ito po yung area namin ay magandang taniman ng gulay at maganda yung lupa. At ayan po mga simpleng buhay at meron po dito maliliit. Ayan po yung huling tubo. Ayan o, nakaganda na yung tubo ng mais. Mabilis lang pong lumaki yan. Susunod yan, umumunga na yan. Ayan po mga simpleng buhay, maraming salamat po sa inyo, sa mga bagong subscribers ko dyan. Ayan po mga simpleng buhay, binigyan po ako ni Inang ng pananim ng talbusan kamote. Ayan po. Ayan. Tatanim ko na po dun mamaya. Ayan po yan, maganda po. Ito po yung kulay violet na talbusan. Ito naman yung kulay green. Ito magaganda po itanim ito, mataba. Bali dalawang puno po kada butas itatanim ko. Then depende po sa tanim niyo kung mataba o payat. Pag ito kapayat, kahit mga 3 puno. Ayan. Ayan po mga simpleng buhay. At dito sa harapan po ng bahay, may tinanim po ako dito ng talbusan na sili. Ayan po. At yan, malaki na rin po sila. Ayan. Tatlong tudling po yan. Doon ko po ginawa yan sa dati kong tanim. Ayan. Nagpunla ako ng buto. Ayan, tumubo na sila. Ayan, nag-transplant na po ako nung nakarang araw. Ayan o. Buhay na po sila. Ay mga simpleng buhay oh. Ito po yung kung napanood nyo dati yung tinanim kong rambutan. Ayan, malaki na po siya. Ayan, kasabayan po ng kalamansi. Doon po sa likod mayroon pa pong mga tanim doon, malaki na rin. Ayan. Ayan po mga simpleng buhay yung tanim kong dito. Kalamansi. Ayan. Ito oh, malaki na sila. Dwarf lang po yan, maliit, mababa lang po yung kalamansi na yan. Umungo na yan. Makikita lang kataas yan oh. Ayan mga simpleng buhay, yung pakwan ko dito, ayan, gumagapang na sila. Gumagapang na. Ayan oh. Ayan. Hindi ko pa nahawan dito yung gagapangan niya. Ayan po at gumagapang na, sana ituloy-tuloy na yung kanyang paggapang. Ayan po mga simpleng buhay, dito po ako magtatanim ng talbos kamote. Ayan po, tatanim ko na po ngayon. Ayan na po yung una kong tinanim. Ayan o. Ayan, buhay na po sila. Bali dito ko pa tinanim yung ampalaya. Yan, ilang araw na lang po yan. Tutubo na po yan. Bali 6 po na buto yan. Bali magpaparuling po ako yan, magpaparami ako yan.
Yan lang po, dito lang yung balag niya. Yan. Ayun mga simpleng buhay, bali sa isang tudling na yan, isang kalating metro po yan, ay isang metro, kabilaan po yung tanim dyan, harapan. Ayun mga simpleng buhay, at sisimulan ko na pong magtanim. Ayan po mga simpleng buhay, at nakaabang na po yung mga itatanim kong talbos ng kamuti. Una ko pong ginawa, nagbungkal muna ako hanggang doon yung tataniman, naghukay ako. Tapos pangalawa, nilatag ko po dalawa-dalawa, in-estimate ko po kung saan naaabot. Ngayon, nung nailagay ko na po siya lahat, sisimulan ko na po siyang itanim. Papakita ko po sa inyo kung paano ako magtanim ng talbos ng kamuti. Ayan. Kung makikita nyo po, kailangan nasa labas yung dulo at nasa ilalim yung puno. Ayun yung puno niya po, makapansin nyo naman po. Lihukayin nyo na po yan. Ngayon, yan, pabalabo, ayan, ganyan po yung pagtanim yan. Yan, medyo naka ano siya, huwag po yung patayo yan, para marami po siyang ugat na matakpan ng lupa. Tapos po niyan, tatakpan na po ng lupa yan. 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 Ganyan po yung pagtanim ng mga kasimpleng buhay. Huwag po yung patayo, yung pagtatanim. Kailangan nakahiga po siya. Yan, para marami pong masakop na ugat. Yan. Yan. Bali yan lang po yung nakalabas. Yan. Yan. Bali pag nag-ugat na po yan siya, dito rin po lalabas din po yung tangkay niyan. Yung mga unang dahon na yan, malalanta po yan. Magpapalit po ng sanga yan. Yan. Yan lang po mga kasimpleng buhay, kasimple ang pagtanim ng talbos ng kamuti. Yan. Yan po mga kasimpleng buhay, at tatapusin ko lang po ito yung pagtatanim. Ayan po mga simpleng buhay, tapos na po ako magtanim ng talbos kamuti, at ganoon lang po kadali. At yan po isa sa pamamaraan ng pagtatanim ng talbos kamuti. Yan po, at mabilis po siyang tumubo at mabilis siyang mabuhay. Bali hindi ko na po didiligan yan dahil umulan naman. Kapag umaraw na lang po siya didiligan. Sa umaga po yung magandang dilig.
Ayun mga kasimpleng buhay, at hanggang dito lang po yung aking video, at maraming salamat po sa inyong lahat, at sana ay suportahan nyo pa yung aking YouTube channel. And God bless po sa inyong lahat, at ingat po kayo palagi.